Mayong adlaw na sad mga igsoon, mayong adlaw sa tanan. Welcome punta sa atong naandan nga programa. Inigyapon ang inyong ubos nga alagad si Marian Saldi Ocon. Niyata karon sa third parts kabahin sa authority and function of the Catholic Faith Defenders. Ikatulo na ni kay taas kay ni topic akong gi-slice na ay part 1, part 2, and part 3. Before ta mag-start, mag-ampo sa ta. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Now, akong sublion yata sa part 3. Part 3 na tayo mga kaibigan. Natapos na natin ang part 1 and part 2. Tungkol pa rin po sa authority and function of the Catholic Faith Defenders. So, alam natin na ang CFD po or ang Catholic Faith Defender ay talagang may basbas po ang ating mahal na simbahan. Halimbawa, si Pope Leo III, Pope Leo XIII, hindi the third, 13. Sabi niya, there is nothing which we believe to be more needful than the truth should find defenders to defend the church. Yun ang sabi niya. Then, marami tayong mga documents, even sa Second Plenary Council, mga kaibigan. We must today be willing and able to defend our teaching in public fora. And we need to equip the people so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. So yun ang mga authority, mga kaibigan, under dito sa Second Plenary Council of the Philippines sa Decree number 222. Now, isalin na lang natin mga kaibigan ang layunin natin dito para lang ipaalam sa lahat ng mga kasapi sa Catholic Faith Defenders para malaman natin ng ating gawain ay may basbas pala ang mahal na simbahan. At saka, higit sa lahat, alam natin mga kaibigan na sa ngayon, nagirespeto gyud sa simbahan ang gitawag nga ecumenism. Ecumenism meaning, giablihan sa simbahan ang iyahang pultahan para upang kakaibiganin natin ang lahat ng uri ng mga pananampalataya. Ngunit sa nasabi ko na, hindi kahit tayo ay malaki ang respeto natin sa ecumenism, ngunit ang ecumenism ay hindi makahadlang sa ating gawain na i-explain ang ating mga aral tungkol sa ating Catholic faith. So dito sa Decree on Ecumenism, sabi dito mga kaibigan, sa Decree on Ecumenism, sa paragraph 4 and 5, commentary on the Decree on Ecumenism, under paragraph 4 and 5, from 1963 to 1978, says, the Decree on Ecumenism does not prohibit, rather, it decreed to all Catholic to explain the Catholic faith to everyone. Maliwanag yan. Then, Decree on Ecumenism, Chapter 2, pages 5, 9, and 11, including page number 12. The Catholic faith must be explained profoundly
so that our Catholic brethren and our beloved separated brethren can also really understand our teaching of the Catholic Church. So, maliwanag yan, mga kaibigan. Now, at saka alam natin na ang Catholic Faith Defender ay nag-umpisa way back 1946 after the Second World War. Sa nasabi ko na, nag-umpisa ang CFD sa maliit na parokya doon sa Pasel, Cebu. Pagkatapos po ng pangalawang digmaan sa buong mundo. Ito po'y inumpisahan ni Father Venerando Undoy. Kasi ito ang kanyang naugalian right after the Sunday service, the Sunday Mass. Itawagin niya ang kanyang mga parokyano, lalong-lalo yung mga mahilig sa Bible, na umpisa na ang Bible study sapagkat may mga kaibigan din natin na sa iba't ibang uri ng pananampalataya ay gusto ding magtanong. Kaya nga doon nag-umpisa ang kasaysayan ng CFD sa Cebu City way back 1946. At maraming mga sumanib dito. Sumanib na dito si Atty. Marcelo Bacalso, si Atty. Chupilo Tumulak, isang huwis po, then si Brother Socrates Fernandez, si Atty. Mike Abbas, at marami pang iba. At saka sa ngayon mga kaibigan, mayroon tayong nag-exist na struktura na pinamumunuan ni Brother Ryan Mejiliano sa Davao. Yun ang ating National President at ang mga official, kumpleto po kami. Okay, di ko na lang pag-isa-isahin. Then, alam natin mga kaibigan na ang CFD, ito po ang pinakalayunin po ng CFD, bakit ito itinatag? Upang idipinsa po ang ating ang ating religion. Masabi saya, mao ang pagpanalipod sa simbahan nga matuod nga gitukod ni Kristo. So the first and one of the most important mission of the Catholic Faith Defenders is to defend the church, mga kaibigan. Not just an ordinary church, a church which is established mismo, which is established by Christ Himself, not by any other man like us. Remember that Christ founded Himself. Hindi ito basta-basta lang simbahan. At ang ibig kong sabihin, Christ founded Himself. May dokumento tayo na ang simbahan na yan ay walang iba ang nagtatag maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi katulad mga kaibigan, ng mga kaibigan natin sa buong mundo, ang lahat ng mga religion na itinatag ay hindi si Kristo ang nagtatag. Sabi lang nila na si Kristo ang nagtatag. May isa nga dyan siguro that was 20 years ago, napakinggan ko. Sabi niya, siya raw itinatag ni Kristo. Hindi ko na lang sabihin mga kaibigan. Ngunit ang katotohanan, siya mismo ang nagtatag, hindi si Kristo. At ito ang katunayan mga kaibigan. The Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ Himself in Jerusalem. About 120 persons were gathered together. They were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to them to send them from heaven. So, malinaw na ang Catholic Church, Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ. So, yun ang ating idipinsa, mga kaibigan. At saka, bakit kailangan nating dipinsahan? Sapagkat, mga kaibigan, napakamaraming, sabi nga ng Biblia, napakamaraming antikristo ngayon dito sa buong mundo, mga kaibigan. Ayon sa Unang Juan 2, 18, 19, mga kaibigan. At saka marami ring mga aral na hindi nanggagaling kay Kristo. Ang mga aral na yan ay nanggagaling mismo sa kanila. Sarili lang nilang mga aral, mga kaibigan, hindi aral ni Kristo, mga kaibigan. At saka dito tayo ngayon, mga kaibigan, sa part 3. Ang pinaka-importante, mga kaibigan, na ang importante kayo aron ta mahibaw, mga Catholic Faith Defenders, ang atong kahimanan diya sa pagpanalipod sa atong pagtuo
dili lamang kong Biblia. Ang Biblia usa lang na kapart o kabahin mga kaigsunan. Tungod kay nasa unang Timoteo Kapitulo 4:13 nga miingon sa Apostol Pablo kan Timoteo, pagkugi kanunay sa pagbasa sa kasulatan. Basahin mong palagi ang banal na kasulatan or Biblia. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Unang Timoteo 4:13. Sapagkat ang Bible, ang Biblia mga igsuon, mao ni ang suga nga mutultol sa atong tiil padulong tiging harian sa langit. Nasa Salmo 119, versikulo 105. Pero dili lang kung Biblia ang kahimana nato. Dili na mao. Number 1 yun nato mga igsuon nga kay ang simbahan mikuha sa iyahang gitudlo sa ato gikan sa Biblia ug sa tradisyon. Hinumdumi na ha? Ang gikuha sa simbahan pagpanudlo sa ato, gikuha niya gikan sa Biblia o gikan sa tradisyon. That is why importante kayo ang simbahan mga igsuon. Kay walay balay nga mutungha ug walay panday. Ang simbahan nato mga kaigsunan mao ginaguna. Bana na sa Mateo 28:20 moingon si Jesus, giingnan niya ang iyang simbahan. Iyang mga apostoles nagsimbolo sa simbahan. Tudloi ang tanang katawhan sa pagtuman sa akong gisugo kaninyo o ginumdumi uban ang tamo hangtod matapos ang kalibutan. So na ang simbahan mo tudlo. Nya di lang kung simbahan lang pod. Ang simbahan kuhaon niya ang gitudlo gikan sa tradisyon. Nasa Biblia na, nasa 2 Tesalonica 2:15. Dawat ang among mga tradisyon, dawat ang among mga sinulat, ug ang among mga giwali. Ya, wa man kanang giwali tradisyon, kanang gisulat mo na sa kasulatan. Na maingon sa Apostol Pablo, dawatan ninyo ang among mga gisulat ug ang among giwali. Mo na giingon dia. So referido ka na sa tradisyon. That is why ang mga Catholic faith defenders dili lang gyud kung Biblia ang among kahimanan. Na ang simbahan, na ang tradisyon o naapod ang history mga igsuon. Nganong importante kayo ang history? Daghan kayong mga tinuuhan nga dili mo tuo og history. Kay wala tanan masuwat sa Biblia ang nahitabo sa kalibutan sa pag-anhi ni Kristo. Daghan kayong mga panghitabo sa Kristiyanismo mga kaigsunan nga wa masuwat sa Biblia. Gani tanawon ninyo. Ang nagdaos sa Kristiyanismo dinhi sa Pilipinas mao si Magellan. Pero wa may mabasa nimong Magellan sa Biblia. Ya di ligor nimo natuhuan kay wa man sa Biblia. So nana sa Philippine history on March 16, 1521 na si Magellan minganhi sa Pilipinas. So history na. O ang history na sa Biblia kinahanglan atong respetuhon ang history. Una niya sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 32 mga kaigsunan. Balikon ko, Deuteronomio 4:32 mingon ang Ginoo, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tao. Limang ka, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tao. Ya, daghan man kayo mga nangagi nga wa pa tamatao nga wa sa Biblia. Ya sa mana na ana sa history mga igsuon. Then niyata sa kaalam ni Salomon niya sa Kapitulo 8 versikulo 8 mga kaigsuonan. 8:8 mingon dinhi, buot ba kamo nga masayon o buot ba ikaw nga magbaton og lapad nga kasinatian? Ang kaalam nahibalo sa mga pagtulunan sa kasaysayan niyan. So history lang gihapon. Then gawas pa ni ana, moatras ta sa Kaalam Kapitulo 6 versikulo 22 mga kaigsuonan. So unsa may gisulti dinhi, matud pa dinhi, tungod kay ang kaalam nga maoy nagpurma sa tanan nga ania sa kalibutan. Yes, ilang city ni 6:22 dayta mga kaigsunan. All right. Naga sa Kaalam Kapitulo 6:22 nyani, tug-anan ko kamo unsa ang kaalam o giunsa niya pagtungha dinhi. Dili ako magtago bisan unsa, subayon ko ang iyang kasaysayan gikan sa sinugdan ug ablihan ko alang sa tanan
ang kahibalo may tungod kaniya. Balikon ko, tug-anan ko kamo kung unsa ang kaalam o giunsa niya pagtungha dinhi. Okay. Kung nato ning i-apply, asa nato ni mahibawan matod pa subayon ang kasaysayan. Now, pananglitan si Jesus Christ, isampu lang nato ni. Unang Korinto 1:24 siya ang kaalam. Nakabay mabasa litra por litra sa Biblia nga Disyembre 25 yun? Wala. Pero naay masabot og ang history nagsulti nga si Kristo na tao Disyembre 25. I-explicar ko na sa makadaghan mga binati kunting paminawan. Pero gusto mo hatagan nato og gamay nga katinawan, pwede man. Disyembre 25 na tao si Kristo. Pananglit. Si Juan Bautista na tao Hunyo 24. Nagpasabot siya gipanamkon siyang mama September 24. September 24 og butangan og 9 kabuan from September kompleto June 24 maoy pagkatao ni Juan Bautista. Sakto. Unya si Kristo gipanamkon siya ni Maria Marso 24. Inumdumi na. Unya ang Marso 24, 6 months after nga si Elizabeth nanamkon. Kay naa sa Lucas 1:26 nga buntis si Maria og 6 kabuan buntis si Elizabeth og 6 kabuan kang Maria. Kay si Elizabeth nanamkon September 24, hato pa Marso 24 mo ipagpanamkon ni Birhen Maria. Plus 9 kabuan mo nang Disyembre 24. Yes, si Kristo na tao tungang gabi iman, ang kwintada na adto naman na sa sunod adlaw mo nang Disyembre 25. Mo nagkaron ang birthday sa kining pagpanamkon sa mahal nga Birhen, ang kapistahan mismo mahitabo every March 25 mga kaigsunan. So, history na sa kasaysayan mga igsuon. That is why importante kayo nga mutuog yun ta, di lang kung Biblia, na ang simbahan, na ang tradisyon, na ang history, o naapo diha mga kaigsunan ang Biblia. Kompleto ang kahimana nato sa atong pagpanudlo, dili lamang kung Biblia ang atong basihanan, kay dako gyud nang kulang. Dako gyud ang sayop nga miingon ta nga Bible alone mga kaigsunan. Mali gyud na. Mali gyud na. Now, so nyaman ta sa final karon mga kaigsunan sa atong presentation. May tungod nining authority of the Catholic Faith Defenders and its official function. Now, ang pangutana karon mao ni, isip usa ka CFD unsa may angay natong buhaton. Unay pangutana, isip mga sakop sa Catholic Faith Defender unsa may angay natong buhaton. Well, unang-una ang atong buhaton kay mga sakop man gyud ta sa Catholic Faith Defender, kinahanglan mga igsuon nga kita gyud ingnanadaan nga kinahanglan ang atong pagabuhaton maugyod ang pagtuon aron maandam uban sa pag-atubang o pagtubag sa gustong mangutana may tungod sa atong pagtuo. Kana mo na gisulti ni Apostol Pedro. Nasa ng Pedro 3:15. Matud pa ni Apostol Pedro tuguting atong basangon. Nga gipamahayag ni Apostol Pedro. Nga matud pa niya nga kun adunay gustong magpakisusi diha kaninyo, tubaga ang maong gustong bangutana. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom, tubaga kung naay mangutana. Sa ato pa, ang CFD kinahanglan mangandam pinaagi sa pagtuon unsay atong tun-an, kinahanglan di ta mobiya sa simbahan nga matuod, kinahanglan atong tun-an ang mga apostolic tradition, atong tun-an ang history, atong tun-an ang Biblia para makumpleto kita sa atong pagpanalipod sa simbahan nga iya sa Dios. Now, o sa unang Pedro 3:16 miingon, apan buhata kini sa kalumo sa pagtahod.
Meaning kung naay mangutana, ato ning tubagon sa kalumos pagtahod. Dili nato ingunta tubagon sa ininsultuhay. Ayaw, dili na maayo. Ako bitaw, kining akong gihimo, na ako'y mga topic nga gi-discuss, kabaluman mo niya na, mga igsuon. Gikan sa Four Dogmas of the Blessed Mother, gi-explicar yun in toto. Pero grabe ang mga batikos, grabe ang ibalik-balik na nakong explicar. Ang problema lang kay wa paminawi ang presentation, may hukom na dayon. Ayaw, sundi ba? Kining paminawi ang explanation. Kaya kung di ka maminaw sa explanation, ang imong utok laknat pirmi, puno ng imong ulo, di gid mo sulod ang atong explanation, kay lak man ang imong utok. Limang ka na ay isa ba nga miingon siya nga sige gamit sa Kang Pablo o Kang Pedro, sige gamit sa Hebreo, sige gamit siya sa Korinto. Nga ko kanang Hebreo o Korinto, 15 nagsulat. Kanus as siya 15 nga siya nagsulat. Kanus as siya namatay. 15 nagpatay. Asang iyang lubong. Unsa iyang tinuuhan ang nagsulat sa Korinto o sa Hebreo. Kabaloga sa tanang pangutanan nako usaray tubag. Insakto ra bagyo iyang tubag. Ingon niya, si Apostol Pablo. Okay, salamat kayo. Nako di man lang ni mao ang akong pangutana. Dagan man kog pangutana may tungod niya na. Unsay kanus namatay si Pablo? Unsang buwana, unsang tuiga, kinsa nagpatay, asa gipatay, giunsa pagpatay. Asa gilubong, unsa iyang relihiyon. Wa namutubag mga kaigsuunan. Limang ka. Nya ko siyang girimayn, inkobrad, sa ngalan sa kamaturan tuganang tikaw. Si Pablo gipatay Hunyo 29. Tuig 64 uban ni Pedro. Si Pedro gilansang sa krus, gituwad. Niya si Pablo gipatay, putlagiog. Niya sila gipatay Hunyo 29 sa 64, ang nagpatay si Nero. Unya ang iyang lubong na sa Batikan, sulod sa Basilika, nasa ilalom sa Artal Santo Papa. Yang relihiyon niya Katoliko. Kabili mo sa tubag niya, diha mo maayo. Kaya mahilig mo mangawat og patay dalhon sa inyong simbahan. Na ipatuod ayon ninyo. Mauna mga igsoon ang gitawag nato ba nga kining wala tay dili ta makapaabot ba dili ta makapaabot og kining healthy discussion mga kaigsunan or tubag nga insakto sa tao nga wala gyud wala magbaton sa kamatuoran mga kaigsunan o nga di gyud ta maka-expect nga ini intellectual sa katawag nga intellectual objective presentation sa atong gi present kung hisgutan ta ang pinalusupo. So ako siyang gitubag. Grabe naman po kabrad. Mapangawaton man gihimo ko hinuuni mo ang Katoliko nga mangawat og patay og dalon ng simbahan. Pagtuo ba nako nga intelihente kabrad. Wala, ginawa na dayon. So muna mga kaigsunan nga ayuhon gyud nato pagpasabot. Pero di gyud sa mo sabot na wate may himo niya na. Kay gikinahanglan gyud ang pagtuon sa CFD, paminaw mo. Nasa panultiun 19 bersikulo 8. Tabangi ang imong kaugalingon ug pagtuon kutob sa imong maabot. Unya hinumdumi ang imong nakatunan ug magmalampuson ka. Unsa may mahitabo, gusto ka mag-CFD unya di ka magtuon. Nasa panultiun 19:27. Anak, kung muhunong ka pagtuon sa dili madugay, hikalimtan mo ang tanan mong nahibaluan. Ya kung magkalimot ka na sa imong nahibaluan, kung saan mo pagtubag kung naay mangutana. So that is why kining pagtuon di lang ni gana-gana. Ang pagtuon kada adlaw, kada gabi, di lang kung adlaw, apil gabi. Na sa Salmo, Kapitulo 1, versikulo 2. Adlaw o gabi, tuon gyud. Pero, gipa hinumduman ta. Ayaw lang pagpalabi, kay ang pagpalabi pagtuon makaluya. Nasa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 12. Karon, naapay gisulti ni Apostol Pablo. Nasa unang Timoteo 4:16.
bantay ang imong kaugalingon, ingon ang imong pagpanudlo, ug buhata kini kanunay, kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang tanan nga namati kanimo. Hato pa kining pagpanudlo, dili ni gana-gana, himuang kini kanunay, kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang namati kanimo. Hato pa duhay epekto niini. Kining kita mo padayon sa gimbulwaton sa katarong nga iyas Ginoo. Inya ang atong buhat nga pagpaambit kini pod gi paminawan pod sa naminaw, kamong duha puros makabaton og kaluwasan. Nasa unang Timoteo 4:16. So kanita sa gisulti ni Pablo kantito. Attention mga Catholic faith defenders, kung unsa ibuhaton nato para mahimo tang angayan nga manalipod sa atong pagtuo. Si Apostol Pablo miingon kantito 2:1. Apan ikaw, kinahanglan nga magtudlo ka sa hustong pagtulunan. Nagpasabot na di gyud ta magtudlo og mga pagtulunan nga dili husto. Kanang husto gyud nga pagtulunan mga binati konting paminawan. Now, naapay gisulti ni Apostol Juan kanato. Gipahinumdumon kita, mga Catholic faith defenders paminaw. Unang Juan 2:24. Busa ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga nadungog ninyo sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyo kining ampingan diha sa inyong kasing-kasing, ang inyong nadugog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Unsay giingon sa Biblia? Kinahanglan kitang tanan magpabilin kanunay, ampingan gayud ninyo ang mga mensahe ngatong nadungog sukad pa sa karaanan. Nya unsa maning kakaraanan? Mao ni sa tanang simbahan, ang kakaraanan mao ang simbahang Katoliko. Kinsa nagsulti si Apostol Juan, unang Juan 2:24. Kanus ang namatay si Juan sa edad nga 120. Unsay namatay ni Juan? Katigulangon. Gisud ni siya sa nagbukal nga lana. Gitago sa Patmos Island. Nya nakita niya si Kristo. Nga magsulti kaniya, mao ni iya pong ipanuwat ang nakita niya nadungog kang Kristo. Mga gitawag gipadayag. Nya unsay relihiyon ni Juan? Ay dako kayong simbahan ni Juan. Mag-explain mo ato nang i-explicar Katoliko si Juan, mga kaigsunan. Now, gawas pa ni ana kitang mga CFD na apatay angay nga pagabuhaton. Matod pa ni Apostol Pablo, Hebreo Kapitulo 12:13. Subayan ninyo ang tuliid nga dalan, apan dili aron dili mainutil ug mapiang ang atong mga tiil. Magpadayon kita ug buhaton ta kini kun mutugot ang Dios. Mao na si propeta Sirach nasa Hebreo, si Apostol Pablo nagsulti nasa Hebreo Kapitulo 6 versikulo 3. Magpadayon kita ug buhaton ta kini kana kung musugot ang Dios. Sa ato pa kini day ang atong mission, kini day ang atong trabaho. Adunay gyapon Dios gabuot niini. Dili day nato mahimo kini kun ang Dios dili mutugot. So nagpasabot atong pangayoon kaniya sa pamasin siya mutugot aron ng iyang simbahan atong kapanalipdan dinhi sa kalibutan. Then naimay sa ato ni propeta Sirach. Unsa may sulti ni Sirach? Matod pa ni Sirach, buhatang imong katungdanan sa hustong nga panahon ug ang Ginoo sa panahon nga iyang gitinguha nga sibo muhatag kanimo sa iyang ganti. Apan kamo, balikon ko, Sirach 51:30, buhatang imong katungdanan sa hustong nga panahon ug ang Ginoo sa panahon nga iyang giunahuna nga sibo muhatag kanimo siyang ganti. Ato pa kining atong pagtrabaho sa pagpanalipod sa atong simbahan, sa atong pagtuo, dili kini makawan kay naiganti nga gipaabot kana akong baluing Ginoo nato. Dinay gisulti ni Apostol Judas 1:20, apan kamo mga igsuon, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo, pagampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo. So isip usa ka Catholic faith defender, kinahanglan ang atong mga pagampo, atong isentro kanunay sa mahal nga Trinidad o atong hangyoon ang mahal nga Trinidad kanunay na katulong persona ang Espiritu Santo mugiyag mutudlo sa ngayon natong pagkabuhaton. So balikon ko mga CFD nga kita gipahinumduman nga isip mga CFD unsay ang buhaton. Ako nang gisulti mao gyud ang pagtuon
kutob sa atong maabot. Di lamang ang pagtuon kung dili ang pagpaubos. Di lamang pagpaubos kung dili paggamit sa mga pulong nga mga maayo. Ayaw di nato gamiton ang mga pulong nga dautan kay dili kani mao ang atong tahas. Aygo na ta mo pasabot. Kung naagi di mo sabot na watay mahimo. Ngunit gitawag sacredness of conscience. Ang simbahan dili mamugos sa taong di mo dawat. Now, anita sa ikatulo, mga kaika-12 nga naapay laing pangutana, mga igsuon kay daghan maguning atong andam mga binati kung mga kaigsuunan kay mo na giingon nato nga always preparado si Marian Saldi Ucon nining atong gihimo mga kaigsuunan nga pagpanalipod sa atong labing balaan nga pagtuo mga kaigsuunan. Okay. Now, kadit lang kay para sa nga kuan. Niyata sa laing pangutana mga igsuon. Ikapila na ning pangutana sa ika-12 ng pangutana. Unsay dangatan kini angay gitang mahibaw ni ini. Unsa may dangatan sa sayop nga mga pagpanudlo. Mga Catholic faith defender aware gyud tan ini. Mga katawhan sa Dios, labi pang mga Katoliko, kinahanglan aware tawag masayod tan ini. Unsay dangatan sa sayop ang mga pagpanudlo ug unsay pasidaan ni Ginoong Hesukristo. Kini kulbakay ning pangutana. Ang tubag mao ni si Pedro motubag. Dugay na silang giandaman sa silot ug naghulat kanila ang kamatayon. 2 Pedro 2:3 ikaduhang paragraph. Mao na dangatan sa sayop nga magtutudlo. Hebreo 10:3 unsay gingot? Didto naghulat siya karon. 10:13. Didto naghulat si Kristo karon hangtod ng iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Mao na dangatan. Kanang dili mo tabang paghiusa. Musigig walis pulong sa Ginoo bisag wa sugua. Tungod lamang sa makauulang tuyo sa pagpanapi. Sumala ni Apostol Judas 1:11, Tito 1:11. Now, gawas pa niya na mingon ang Biblia. Nasa Judas 1:4, kaduhang paragraph. Dugay nang gitagana sa kasulatan ang silot nga ilang mahiaguman. Mao gyapon sa Apostol Pablo nagsulti. 2 Corinto 11:15 kaduhang paragraph. Sa katapusan, kato nagtudlo og sayop nga mga pagtulunan. Madawat gayud nila ang angay kanila tungod sa ilang gibuhat sa pagpanudlo og mga sayop. Gisulti na nato sa atong second part sa atong programa sa Catholic Faith Defender Function. Nga niya sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Naanas Biblia nga di na maminaw sa kamatuoran kundi ang ilan ang kaugalingon nga pagtulunan. O ilang gisabuag dili ang kamatuoran aron lamang matuman ang ilang kaugalingong relihiyon. Nasa Marcos 7:8-9, nasa 2 Timoteo 4:3-4, nasa unang Juan 2:18-19. Now, dugang pa mga kaigsunan ni Jesus mismo yatong pasultihon. Unsa may ingon ni Ginoong Hesukristo niya sa Mateo 22:23 mga igsuon. Sahon na to. Matod pa ni Kristo, kung maabot ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang maingon kanako, Ginoo. Ginoo, dili ba ang imong ngalan amo mang gisangyaw? Ang imong ngalan among gisangyaw? Akong balikon. Kung maabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang maingon kanako, Ginoo, Ginoo. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Ug pinaagi sa imong ngalan gihingin lang namo ang mga yawa ug naghimo kami og daghang mga milagro. Sa tubag ni Kristo, Mateo 7:23, apan ako miingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. 5 kaniana. Nganong papahawaon man nga nagsangyaw man ka na sa pulong sa Ginoo? Nganong papahawaon man nga nagsangyaw man ka na sa pulong sa Ginoo nga naghimo pagdaghang mga milagro? Sa tubag ni Kristo, pahawa kamong mga makasasala. Ngano man? So niya ta mga kaigsunan sa tubag niya sa Mateo 12:30. Nganong papahawaon man? Taliwala nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Taliwala nga daghang mga milagrong gihimo. Tubag ni Kristo, kay ang dili dapig kanako, batok gayud kanako,
ug ang dili mutabag kanako pagtigom nagpatibulaag. Liman kaniya na Mateo 12 bersikulo 30. So kung dili ka mutabang pagtigom nagpatibulaag ka. Yang sayo ni Judas, niya sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bagakon og sila ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Limang ka, Judas 1:19. Dili ni kang Brad Saldi gisulti. Ako ning gibasa ang Biblia intuto sa inyong atubangan, mga igsuon nga walay ako dinhi, igo ako nagplastar sa sugilanon, ginamit ang balaang kasulatan, mga igsuon. Now, anita sa Marcos City 8 ug 9, mga igsuon. Paminawi pag-ayo, kulba kay ni. Naigisulti ni Ginoong Hesukristo, mga igsuon. Nyata sa page 107 sa atong dokumento. By atong gihanay. Nya sa Marcos City 8 ug 9, unsay giingon ni Kristo. O midugang si Jesus pag-ingon kanila. Gipasagdan ninyo ang sugo sa Dios. Ug mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. 9. Og miingon pagayod si Jesus, mantigo gayud kamo musalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingon nga pagtulunan. Na ari ay sa ato pa kining daghan nga nagsangyaw sa kalibutan karon nga mi biya gikan sa matuod nga simbahan, mao na ang giingon nga matuman ang kaugalingon nga pagtulunan. Di na mudawat sa simbahan nga gitukod ni Kristo kay tuay ilang simbahan gitukod mo na iya. Nya unsa ingon ni Kristo? Pahawa kamo kaya kuwa makaila kaninyo. Kamo ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Now, niata sa Daniel 2, versikulo 44, ikaduhang paragraph, dugmo ko niya kining mga ginghariana o kini mo'y ilang katapusan. Kulba, mangkaniana. Magsangyaw ka sa pulong Ginoo, yawa ka sugua. Nanay gitukod ni Kristo, mubiya pagyuga. Mingon si Kristo, nanay ko gitukod, di inyo dawaton, kay magtugod yun mong inyo. Aron lang yun matuman ang inyo ha. Nanay akong gitukod, mubiyag yun mo. Aron matuman ang inyo. Asa mapasa? Nasa Marcos Capitulo City 8 ug 9. Nga kung di ka mo pabilin kang Kristo, tuwa ka sa lain naging harian. On sa ingon ni Propeta Daniel, kining uban naging harian. Nga wa gitukod ni Kristo, dugmokon niya kining maong mga ginghariana o kini mo'y ilang katapusan. So insakto tong gingon sa balaang kasulatan. Nga si Kristo naghulat karon. Nasa Hebreo 10:13. Nasa Judas 1:4, nasa unang Korinto 11:15 ikaduhang paragraph, nga dugmuko niya, naghulat siya karon, dugmuko niya kining mga ginghariana nga wala sugua nga niya sa kalibutan. Grabe mga kaigsunan. That is why nagkinahanglan ta og CFD, nagkinahanglan ta og Catholic Faith Defender. Atong panawagan kung gusto mag CFD diri sa Cagayan de Oro, pangita ako ninyo. Okay, madto mo sa Davao na daas si Brad Ryan Mahiliano. Madto mo sa Bohol, pangitalang si Father Darwin Gitgano. Madto mo diya sa may napa si Father Greg Mendez sa Bohol. Madto mo sa Dipolog City na si Brother Wendell Talibong. Nga madto mo sa kining asa Panggapita, Bacolod, Iloilo na daghan mga kaisunon na si Brother Ray Intelia. Madto mo sa Dipolog City na ang mga igsuon sila si Brother Attorney Mike Abbas. Nga madto pud mo sa kining Cebu City na si Brother Socrates Fernandez, na si Brother Adam Ampere, daghan mga CFB at tumupanduol mga kaigsunan. Kay para nga makatabang ta sa simbahan apan atong pahinumduman na kining ato dili pa pangitag debate. Ang ato mao ang paghatag og kasulbaran pinasikad sa pagtubag nini mga hiwi nga mga pangutana, nini mga pagtulunan nga nagpatuo nga kunuhay nagdala sa ngalan ni Kristo. Now, araman ta. So niya ang daghan mga kaigsunan. So niata sa lain nga pangutana mga igsuon. Kay Ginoo, katiligin daghana lagi ni mga binati kong igsuon, perting daghana gyud ni. So laing pangutana. Nganong Katoliko mangyod ang kasagarang kadauton? Kabantay man mo mga igsuon niya na. Nganong Katoliko mangyod ang kasagaran nga dauton? Nganong mangyod? Sukad panis akong sa akong pag na ko'y isaktong pangidaron, wag yun ko'y lain nga nadungog. Katabangan yun pag saway, tabangan pag pangumentaryo, maog yun ang atong pagtuo sa simbahang Katoliko. Nakapangutana ba mo, ana? Ngano man na? Nakapangutana ba mo
ngano na. Kinsay mo tubag, ngano nga ang Katoliko mangyod may tabangan. Si Pedro may unang patubago nato. Niya sa 2 Pedro 3:2-3 unsay tubag mga igsuon ni Pedro ni ana. Matod pa ni Pedro. Unahon nato dili si Pedro ang atong patubagon una niya. Si Ginoong Hesukristo mga igsuon may atong patubagon. Matod pa din sukad sa panahon ni Juan nga Bautista, hangtod karon ang gamhan ang gingharian sa langit naiagom sa mga mapintas nga mga pag-atake. Mapintas nga mga pag-atake ug ang mapintas nga mga tao nanlimbasog pag-agaw niini. Nimbang ka, si Kristo na mismo ang nagsulti. Mateo 11:12. Balikon gay nako, mayingon si Jesus, sukad sa pagwali ni Juan Bautista, hangtod karon ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga mga pag-atake ug ang mapintas nga mga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. 13. Ang tanang propita wang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan Bautista naghisgot may tungod sa gingharian. Pangutana, unsa ni nga gingharian? Tubag, mao ni ang simbahan. Asa mabasa? Daniel 2:44. Sa panahon niining ginghariana, sa panahon niining mga haria, ang Dios magtukod ug usa ka gingharian nga dili gayud malumpag niyang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dili gayud maagaw ang gahom sa gingharian. Unsa man ni nga gingharian? Matud pa ni Daniel, ang Diyos sa langit magtukod og usa ka gingharian. Amo anhi sa kalibutan. Kinsa man ning Diyos sa langit nga minganhi sa kalibutan? Juan 3:13, si Jesus gikan sa langit. Siya Diyos. Lucas 1:68. Sayas 25:9. Sayas 59:20. Nasa Zacarias 2:13. Si Kristo Diyos nagikan sa langit nga mianhi sa kalibutan. Mismo ang amahan miingon nga si Kristo Diyos nga iyang anak. Nasa Hebreo 1:8. Mianhi sa kalibutan ang iyang anak nagtukod og usa ka gingharian. Unsa ingon ni Kristo? Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Unsa ni nga iglesia? Mao nang simbahan. Ang Bisaya sa iglesia, simbahan. Og bisan gani ang kamatayon, dili gayud nakabuntog niini. Yang pangutana, unsa man nga simbahan nga gingharian ang gitukod ni Kristo? Pakita ko na kong dokumento tibuok kalibutan. Kadang gitawag dokumento ba nga generally accepted, dili ng mga dokumento nga gipanghimo lang ni bisan kinsa nas kilid-kilid. Pakita ko na kong dokumento kay itandi na ko ning akong dokumento. Niya ay dokumento ni Marian Saldi Ocono. Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Klaro. Term generally applied to the Catholic Church. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ Himself and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ang simbahang Katoliko diay may gingharian nga gitukod ni Kristo. Unsay giingon sa Biblia, unsay ingon ni Kristo, sukad sa panahon ni Juan. Hangtod karon ang gingharian, balikon nako, tong giingon din ni Kristo. Sukad sa panahon sa pagwali ni Juan Bautista, hangtod karon ang gingharian sa langit na iagom kanunay sa mga mapintas nga mga pag-atake ug ang mapintas nga mga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. Di lang kung atakihon, gusto pagyong agawon, pero ingon ni Kristo, way makaagaw, kay ako magauban kanunay sa akong simbahan nga mao ang simbahang Katoliko mga igsoon. Hinamdumin ninyo na. Yaon sa paingon ni Judas, unod sis, kining mga tawhana nagbiay-biay sa mga butang nga wala nila masabti. Ay daghang gustong mubiya, na nagbiay-biay sa simbahan, daghang kayo nagbiay-biay, daghang kayo nagamong-among. Nang Katoliko nagsimbag mga Diyos-Diyos, Katoliko nanguros, Katoliko kuno tulo ang Diyos, Katoliko muka og baboy, bisag unsa lay mga atake. Unsay tubag ni Judas? Matod ni Judas, si Judas usa ka Katoliko gihapon mga igsoon. Unsay ingon niya? Kining mga tawhana
nagbiay-biay sa mga butang nga wala nila masabti. 5 ka. 18. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga tao nga magbiay-biay kaninyo, mga tao nga nagsunod sa ilang mga dautang mga tinguha. Patay ka diya. Nagi mo biay-biay simbahan, pero normal na mga kaigsunan kay niya may mo ni tinuod. Yan ang nganong di man sila, di na lang na i-elaborate kaya aron way mga suko na to. Ang ako dinhi na lang ko mo go beyond what is written down sa Bible, mga igsoon. Pilipos 1:15 yung sulti ni Apostol Pablo. Hinunua, pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod lamang sa kasina. Anawa, o nagindigay, apan naguba nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton mga igsoon. Unya si Kristo miingon na daan. Lakaw kamo, gipadala ko kamo sa mga ako nagpadala kaninyo sa mga nating karnero, balikon ako. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Bida, sa maning lubo. Muna mga pintas nga mga mananap. 2 Pedro 3:2 unsa ingon ni Pedro. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propita ug ang sugo sa Ginoo nga gihatag kaninyo sa mga apostolis. O ingon man, balikon ako basa. Mingon San Pedro. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa balaang propita kaniadto ug ang sugo sa Ginoo o manluluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostolis. Unya sa tanan, una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang tawhanong kailibgon magbugal-bugal sila kaninyo. Mauna na. Ya si kinsa nagsultian San Pedro man. 2 Pedro 3:3. Nya asa man ang lubong ni Pedro naman sa Roma ron. Napaganing bukog hantod karon. Sa man ang Roma, Vatikano, unsa man ang babaw, artal sa Santo Papa. Kita kani ana. Hato pa kung kana lang mga igsuon ato ning huna-hunaon. Bastante na unta ni. Paran apan ug di gyud ta maminaw wa koy mahimo. Gisulti lang nako unsang kamatuuran mga igsuon. Now, niata sa laing pangutana mga igsuon. Ang laing pangutana nga ngay natong tagaan og pagtagad mao kini. Kay daghan kay ning pangutana mga kaigsuonan. Pirtigyong daghana mga igsuon. Kalilisan kini nga mga pangutana. Ubay-ubay kini nga mga pangutana. Okay. Sa mga pangutana, nganong katoliko man gyud ang kasagaran nga dauton natubag na nato na. Natubag na nato. Pangutana. Pila man di ay kapagtulunan kini, wapo kini nga pangutana. Brad Saldi, pila man di ay kapagtulunan ang atong mabasa diha sa kasulatan. Kung sa kasulatan, duha man sa kasulatan o sa history. Sa kasulatan, papariyaran na sila kay gingon man po daghan, paminaw. Ang pangutana mao ni, pila man di ay kapagtulunan ang atong mabasa diha sa kasulatan. Tubag, niya itubag. Na ay iya sa Dios nga pagtulunan, na apoy iya sa yawa. Uy, naa ba na sa Biblia, Brad Saldi? Naa. Unyang nakapait pagyud niini, kaya ang pagtulunan nga iya sa yawa, perting dagana. Ang pagtulunan nga iya sa Dios isara. Biblia atong pasultihon. Dili ako. Now, asa mabasa nga dinhi sa kalibutan, balikon kong pangutana. Pila man di ay kapagtulunan ang atong mabasa diha sa kasulatan. Itubag ko na nga naay iya sa Dios nga pagtulunan, na apoy iya sa yawa. Ug ang iya sa Dios usara, ang iya sa yawa dagan. Unahon ta ang iya sa Dios kung pila ka buok yang gitukod mga igsuon. Niata sa Daniel 2:44 mga igsuon. Okay. Daniel 2 versikulo 44 mga igsuon. Giingon din sa panahon niining mga haria, ang Diyos sa langit magtukod og usa kaging harian nga dili gayud malumpag ni maagaw ang iyahang malumpag
ni maagaw ang iyang gahom sa laing katawhan. Pilay gitukod sa Dios, isara kaging harian. Tubag na. Now, kinsa maning Dios nga nagtukod, mao si Kristo. Pila ka simbahan ang gitukod niya, kay gikan man siya sa langit. Mingon man si Daniel, ang Dios sa langit moanhi aron pagtukod sa gingharian niya. Nya kining Dios nga gikan sa langit mao si Kristo. Gitukod ni Kristo ang iyang gingharian. Ibabaw nining bato, Pedro, tukuron ko ang akong simbahan. Na bisan ang kamatayon, dili makabuntog ni ini. Na sa Mateo 16:18. Usa ra gyud ang iya sa Dios. Okay. Niya pag-iisa nga para masabtan nato nga isa ra gyud ang iya sa Dios gitukod. Juan 17:11. Miingon si Jesus, og karon amahan, muanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Yakin sa may nagkausa karon dinhi sa simbahan tibok kalibutan. Di ba Katoliko ra? Isa ra ang atong leader, isa ra atong gobyerno, isa ra ang atong doktrina, tanan. But the rest ay lang mo kasuko, lahi-lahi og mga pamaagi. Naabalay panagiusa, wala. Point dinhi usahon. Si Jesus ug ang amahan usara. Mao na nga ang iyang simbahan usahon kay isa ra man. 17:21 unsa ingon ni Kristo. The same prayer. Maingon si Jesus, nag-ampo ako, amahan. Nga mausa unta sila, amahan. Mausa unta sila dinhi kanato. Ingon nga ikaw, ani kanako ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan na ikaw mauy nagpadala kanako. Klaro kayo. Pangutana, nganong unta man kay naa may word mingon si Jesus, baliko nako. Amahan, nag-ampo ako, mausa unta sila. Sa ato pa dili sure, mausa unta sila. Dili sure. Nganong naa may unta? Dili day sure. Naay unta tungod kay ang tubag si Jesus tasan. Juan 17:12. Mo ni tubag. Kay gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga mawala. Gawas niya tong tao nga mawala gayud. Naagay tao nga mawala. Mo ni mingon si Jesus, nagampo ako nga mausa unta sila. Abi kay naamang di magkihiusa mo gawas man yun. Diba? Mauna mingon si Jesus, gibantayan ko sila, gawas na tong tao nga mawala gayud amahan. Nya, mga apostoles, nakabuwag-buwag bang ilang relihiyon? Sila tanan puros Katoliko. San Pablo Katoliko. Si Pablo ug si Pedro nga mautigiuna ko nga lubong hungtod karon naa sa Roma, nasa Vatican. Purbida, way makalangkat ni ana. Manang maluing Ginoo puhon, kita kog pamaagi. Makakita kog pamaagi, makakita gyapon ko ng lugar. Pero di lagi pwede litratuhan mga kaigsunan. Kay daay taga Davao nga mingadto nga laig relihiyon. Giadtuan niya ang Vatican, gitan-on niyang lubong ni Pedro ug ni Pablo. Giingnan siya sa pari nga nagbantay nga ermitanyo na kayong pare nga pating taas ag bungot. Gibadlong siya. Giingnan siya nga ayaw kuha ig litrato. Tagbawa lag tan-aw imong mata. Ayaw. Tanawa lang, ayaw kuha kay iyan na simbahan. Okay. Mo to. Unsa man ning gibasa? Iti Pitili, iti Paulili, Latin man. Bisaya mo ni bukog ni Pedro, mo ni bukog ni Pablo. Pag abot sa Davao, balik Katoliko. Ha? Kay katarungan niya, kini si Pablo ug si Pedro mo maning kasagaran nagsuwat gud sa bag-ong tugon sa Biblia. Nya di man da ini mga Protestante, Katoliko man da ini. Biya siya ang relihiyon. Balik siya sa Katoliko. So, igsoon, wala ko giigo ninyo. Nag-istorya lang ko tinuod. Maminaw ka, maayo. Naugdi ka maminaw na, naarani mo. Nya, nagkahiusa bang mga apostoles? Yes, wa sila magkawatak-watak silang pagtuo. Paminaw. Unang Korinto 3:9, mingon sa Apostol Pablo. Kay kami mga kauban sa buhat, nga naghiusa sa pag-alagad sa Dios. O kamo ang umas sa Dios. Kamo usab ang balay sa Dios. Efeso 4:5, kay may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ra gyapon ka relihiyon, ug usa ka bunyag. Unsa ingon ni Jesus, duga, ako adunay ubang mga karniro.
nga wala masakop nining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Kinsa may magbalantay niini? Usa lay magbalantay, usa ka panon. Kinsay magbalantay? Niya ka sa Juan 21:15-17. Si Pedro mo ay magbalantay, unang gitugyanan. Mingon si Jesus, Pedro, gihigugma bubago nimo? Tubag po ni Pedro, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Tubag ni Kristo, atimana ang akong mga karnero. Wa mo ingon, atimana ang imong mga karnero, wala. Akong mga karnero. Sa ato pa, ang katauhan, iya kita sa Dios. Ug ang Santo Papa, nga unang Santo Papa si Pedro, igo lamang gitugyanan mga kaigsuunan. Pero tanawa karon ang atong Santo Papa, gitabangan og kulata sa mga istorya nga dautan mga igsuon. Sige lang, iampo nato mga igsuon, basig mahayagan dahil sila. Now, ba na mabasa sa Biblia, Saldi? Nga si Jesus maingon kang Pedro, atimana ang akong mga karnero? Naa, Juan 21:15-17. Unya, kabalo ba mo? Daghang kayo mahibaw ni ini, mga igsuon. Kabalo ba mo nga tulo ka Santo Papa naas Biblia? Ha? Nahibalo ba mo niya? Wa. Tulo ka Santo Papa naas Biblia. Unang Santo Papa kinsa San Pedro. Naagani ko din ni record ana. Ha? Makalilisan kayo ng record ni Marian Saldi Uco ni ini mga kaigsunan kay kita kini mahilig mangitag kining suwat. Mahilig tag ini nga basa-basa mga kaigsunan, mahilig tag suwat-suwat ba? Pananglitan ha? Mga Santo Papa nga nangagi. Unang Santo Papa San Pedro, sunod si Lino, sunod si Anacletus, si Sugdan si Clemente, sunod si Evaristos, Alexander Sixtus, Telesporos, Saint Hyginus, Saint Pius I, Saint Anacletus, Saint Soter, Eleuterius, Saint Victor, Saint pagkadaghan mga kaigsunan. Karong bago, si Juan Papa Francisco mga igsuon. Ika-267 nga way bugto nga kutay sa papasi sa himbahang Katoliko. Og tulo niini nga Santo Papa ang ilang ngalan naas Biblia. Kana mo'y kamatuoran. Asa mabasa? Unang Santo Papa, kinsa? Si San Pedro. Si San Pedro ang unang Santo Papa. Pagkamatay ni San Pedro, asa mabasa San Pedro unang gitagaan og yawi? Juan 21:15-17. Pagkamatay ni Pedro, kinsay mipuli? Mao si Linos, ikaduhang Santo Papa. Dama na sa Biblia nga ni Linos na 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 21. Sunod ang ikatulo, mao si Anacletus. Wala ni sa Biblia. Pero ang ikaupat, mao si Clemente. Naa sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 3, mga igsoon. So muna, first, second, and fourth Pope, naa sa Biblia ang ilang mga pangalan, mga igsoon. So medyo natapos ko na ang katapusan na topic sa authority and function of the Catholic Faith Defenders, mga igsoon. So, I hope tatanan nga mga siibding nga nakadungog ni ini, atong ampingan ang atong tahas, atong ampingan ang atong gimbuluhaton. Giatagan tanin ning gimbuluhatuna, dili para ipatuo nato nga kita makamaukay sa uban, kundi kini nga gimbuluhatuna, gipaambit ka nato, aron atong lukduon o atong antuson, kay mao kini ang gihatag nga gisangon nga yugo sa patag-usaka nato. Wala pa nato matapos ni. Kita gasugod pa lang. Ay haran ni matapos kini atong gimbuluhaton kung matapos na ang atong kinabuhi sa kalibutan. Kini ang inyong ubos nga alagad, si Catholic Faith Defender member sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, si Brad Saldi Ocon. Daghang kayong salamat, mayong adlaw kaninyong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.